Mga bossing, pwede pa ba ang stock na compressor ng L300 natin na ipalit kahit hindi mag-convert ng Denso at kahit replacement? O ito mga bossing, itong ating L300 ginawa, ito panoorin nyo mga boss. Yo, what's up mga bossing? Meron na naman tayong kliyente rito sa atin. Syempre, L300 na naman ng walang kasawa-sawang mga L300 natin na ito, no? Mga bossing, itong ating Euro 4 ito. Hindi to yung 4056 natin mga bossing, no? So, Euro 4 natin, L300. Ang issue nito ay, syempre, yung compressor na naman. Wala namang ibang issue to kundi yung compressor eh. Okay, itong compressor niya mga bossing ay sira yung mga bearing na naman namang nangyayari sa ating compressor na ganito. Pero ang masama dito ay mukhang napabayaan tong ating compressor. Bakit siya napabayaan? Lahat ng mga shafting na nasa loob ay ang daming damage. Kita ba? Isang paikot na yan mga bossing ay may tama. Yan, pati ito. Ngayon, yung nire-repair natin mga bossing na ganitong compressor ay wala masyadong tama dito sa shafting. Kasi kahit i-repair namin yung oil seal, yung bearing, kung may tama itong ating mga nasa loob, hindi rin uubra. Hindi, sabihin natin magagamit naman, pero hindi yan yung sasabihin mong tatagal. Kasi nga, meron siyang damage. Magkakaroon din ng ribaba itong ating gigilingin itong ating shafting dun sa bearing. Ito mga thrust bearing ang tawag ata dito nila mga bossing. Yan. So yung bearing na yan at yung bearing na nandun. Yan, yung mga bearing na mahaba, hindi siya bilog, pahaba. Okay? So ngayon, syempre, inopen natin sa may-ari na wag nang i-repair. Magpalit na lang ng compressor, mag-convert sana ng Denso. Pero ito mabigat. Siyempre, sa Denso, medyo malaking gastos mga bossing. Alam nyo naman niya kung may mga nagpagawa na sa atin na talagang medyo masakit-sakit din yung ating conversion ng Denso dahil nga maraming ginagawa. Kaya ito, first time mga bossing na gagawin namin, same ng compressor ang ikakabit natin. Hindi kami magko-convert, hindi kami... Wag yan, hindi yan. Pangit yan. Dito ka, oh. Kumuha ka ng lagay nito. May sari manok pa. Okay, hindi kami magko-convert. Ganyan pa rin yung ikakabit namin. So, hindi ako nag-o-offer ng ganitong compressor nga dahil nga kabisado na natin to na sirain ng ganitong compressor. Pero dahil walang pang-convert yung ating kliyente, kaya ganyan pa rin yung compressor na ikakabit natin. So, tutulungan natin yung humanap ng compressor. Tapos, ang maitutulong lang natin sa ating kliyente, kailangan nating malinis na maganda ang buong system. Kasi nakita namin yung ating condenser mamaya pag naibaba. Hi Salem! Laki na nung aking Salem. Oh. Congrats na ka. Bronze medalist yan ng ating badminton mga bossing. Shoutout sa aking anak. Okay, itong ating mga condenser. Ayun, nababa na yung isa. Asa na? Ayun, yun. Okay. Ito na yung ating condenser mga bossing. Nakita nyo naman yung dumi na lagi kong pinapaalala sa ating mga may-ari ng L300. Kaya kasi nagkakaroon ng trouble yung ating aircon dahil dito sa ganito kadumi. O yan o, kaya pinapalinis dapat lagi ito mga bossing. O ngayon, hindi nga tayo magko-convert. Ang matatrabaho lang natin na maganda rito, ang maitutulong natin sa ating kliyente, linisin natin ng tama. Okay, hindi man 100% na maibalik natin siya sa brand new na kondisyon, pero at least malinis natin na mas maganda. Okay, yan yung pan. Ang pan mga bossing, hindi ito na bubuksan. Kaya hindi natin gagalawin ito, no? Ito rin yung pag-uusapan namin ng aming kliyente na itong pan na to, kailangan hindi titigil. Kasi pag tumigil itong pan natin na to, iinit ang condenser, mag-high pressure yan. Masisira yung bagong compressor. Kaya lahat yan ipapababa natin mga bossing. Magmula kay evaporator, condenser na isa sa kabila, lahat pati ng linya, bobombahin at lilinisin natin. Yan lang yung maitutulong natin sa ating kliyente para yung ating isasalpak na panibagong compressor. Kasi mga bossing, nahihinaan tayo or hindi ganun katibay talaga tong ganitong compressor. Kaya hindi nga ako nag-o-offer ng ganitong compressor lang. Kino-convert na talaga natin yan. Pero dahil limitado ang budget at ang budget niya ay para sa ganitong compressor lang, yun lang muna ang ikakabit natin. Pero
iingatan natin, pati expansion valve, receiver dryer, papalitan natin dyan para at least pag ikot ng ating compressor, wala na siyang contaminate ng luma at saka yung may ribaba at black oil. Kasi nag-black oil na mga bossing Nalinisan na lang to kaya parang wala siyang black oil pero yung pumatak na lang isa ito. Kita niyo yung pumatak na langis mga bossing, sobrang itim. So pagka hindi natin nalinis yon, kawawa yung compressor natin. O kaya yun lang ang maibibigay natin tulong sa kanya. Linisin, tapos ang thermostat mga bossing, sigurado ako na hindi nag-automatic to or tinataas ng husto kaya hindi na nag-automatic. I-check natin lahat yan mamaya. Okay, so abangan natin to. Tingnan natin kung makakakuha ba tayo ng magandang lamig reading sa ganitong compressor na ikakabit natin, no? Kasi first time natin magpalit ng ganitong compressor lang na hindi nakadenso. Okay? Mga bossing, ito yung rear evaporator natin. Yung dumi niya, hindi naman totally balot na balot ng dumi, ano? Ito lang ang dumi na meron sa kanya. Pero syempre, ang trabahong gagawin nga, ipa-flushing natin, tatanggalin natin yung mga langis na nasa loob para dun sa ating bagong compressor. Yun yung magiging tamang trabaho natin na ibibigay sa kanya. At syempre, leak test na rin para makita natin kung may leak. So linisin natin lahat na maayos to. Ito yung rear mga bossing, yung harapan binababa pa. Dito sa atin mga bossing, pati ang ating mga blade, nililinis natin yan, no? Tinatakpan natin yung pinakamotor para hindi na natin siya mabasa, no? Kasi may mga dapat tinatanggal to, kaso may mga position yan, hindi na natin ginagalaw. Sinisigurado lang natin yung ating motor na huwag mababasa para yung ating blade, kasi yung hangin lang mga bossing, hindi siya malilinis yung mga yan hindi malilinis yan pag hangin-hangin lang. So kailangan i-pressurize yan, pero iingatan natin itong pinakamotor para wag mapasukan ng tubig, kaya binabalot natin ng plastic yan. O kaya dito sa atin, lahat yan iniisa-isa namin yan, pati yung ating mga housing na yan, lahat to binilinisan natin to. Yung motor lang hindi natin binasa dyan dahil ayaw natin mapasukan yan ng tubig. O kaya kung magtatanong kayo bakit may mga pagkakaiba na presyo, depende po yan sa trabaho na ginagawa ng mga technician at mga shop. Andito na yung ating compressor mga bossing, no? So itong ating compressor, ito yung QS90 na parehas ng ating nakakabit. Pero mga bossing, bibigyan ko na kayo ng isang hindi po legit na orig tong ating compressor na nakuha. Bakit? Ito ang mga pagkakaiba. Tingnan po yung pinakang sticker kumpara dito sa kabila. Okay, so magkaiba, di ba? Kasi bakit? Hindi nga siya orig. O kaya hindi po ako nagkakabit ng ganito kasi nga ang makukuha natin sa halaga ng mga presyohan na nasa labas ay replacement. Class A, sila yan. No? Hindi siya legit na original. Oh. May nakalagay doon Mitsubishi, pero dito sa original wala naman nakalagay diyan na Mitsubishi. Thailand ba o Thailand? So hindi yan yung original. Okay? So kaya ayaw natin siyang ikabit, lalong-lalo na kung dito manggagaling yung piyesa sa atin. Tinatanggihan talaga natin. Bakit? Yung original nga bumibigay nga mas lalo na itong ating Class A lang, no? Oh. Kaya aralin nyo kung magkakabit kayo ng ganito lang din na compressor, pero may mga sekreto at yun yung ginagawa natin sa system. So kaya nga first time sa atin to na mag-o-offer tayo ng ganito, malalaman natin yan pag naikabit na natin kung anong tibay meron ito. Okay, pero kasama dyan yung gagamit ng sasakyan at mag-on ng aircon. So kaya binibriefing natin yung mga gumagamit ng L300 natin para makita kung tama ba yung pagkakagamit nila or gumagana ba yung ating mga pan. So kailangan yung obserbasyon ng ating driver o nung gumagamit ng sasakyan, lagi nila ma-check yung ating mga pyesa. Okay?
Mga bossing, itong harapan na medyo madumi na kumpara sa likuran. Hindi naman natin maialis dahil yung likuran nakahang doon sa taas natin sa ceiling. Itong ating harapan, syempre mas mababa ang position, mas mabilis makasaksyon ng dumi yung ating blower motor. So sakto lang din talaga na kailangan natin siyang ibaba. Para malinis na maayos. Ang nagiging problema nito, kung mapapansin nyo yung isang L300 na ginawa natin dyan, yung upload natin, may leak dito. So ito naman medyo clear pa. Huwag na lang natin ilagay yung clamp. Ito yan mga bossing. Kinakalawang to kaya kinakain niya yung aluminum. Papalitan na natin yan ng cable tie na lang. Siyempre receiver dryer natin mga bossing, palit yan. Kung madumi yung linya, siyempre mas madumi yung tagasala. Kaya kailangan palitan yan ng panibago. Mga bossing, ito na yung mabigat. Meron ako nilagay na pressure, 115 na nga lang. Ang lakas ang butas, ayun Pero nasa dugtungan ito, sakit ng L3. Ayan pero mahihinang natin yan. Okay? So yan. Sige, tandaan mo, ilangin ko. Etong harapan mga bossing, clear. Meron tayong 225. Walang leak. Wala rin doon sa position ng ating may leak na kagaya ng likuran. So, goods yung harapan natin mga bossing. Okay? Eto na mga bossing, naglagay na tayo ng 200 PSI sa ating front ay rear na may leak kanina. Eto wala na. Nahinang na natin mga bossing. Very good naman yung hinang ngayon. Napakakapal ng muka. Okay, so goods na. At least yan lang. Kasi kung dito, mahirap na naman. Okay mga bossing, sinusoli na natin yung ating evaporator. So na-check na natin lahat yan. Very good naman, na-flashing na rin. At nag-abang din kami ng panibagong thermostat mga bossing. Yung nakalawit na yan. Kasi baka mamaya, hindi mag-automatic, mahirap magtusok. At syempre, itong ating receiver dryer. Yung pressure switch hindi yan nakasama sa ating papalitan, pero sinabay na natin kasi isa yan sa mga nagiging problema na baka mamaya magkaroon ng leak dito. Okay? So pinalitan na rin natin ang pressure switch. And then yung condenser kinakabit na. Tsaka dun sa kabila. Okay, so ang oras mga bossing, alas 5 na. Pero bukas na natin i-release to, no? Pero kakargahan natin to ng refrigerant para bukas testingin natin. Okay mga bossing, nakapag-leak test na kami ng aming system. Hindi naman bumababa yung aming gauge na nilagay o yung aming pressure na nilagay, yung ating nitrogen. So pagka wala na itong magbabacuum kami, try namin kargahan ng ngayon mga bossing. Tapos bukas natin obserbahan, kuhaan ulit natin siya ng reading. Pero gusto ko siyang malaman kaagad kung yung compressor ba na kinabit natin ay very good agad yung magiging bomba. Pero ang obserbasyon natin bukas na. Babacuumin lang namin to, tapos maglo-load kami ng refrigerant. Mga bossing, ito na yung ating reading ng ating low side saka high side. Medyo goods naman para sa akin, pero gabi 30 ang low side, 160 yung ating high side. Refrigerant natin nasa 3/4 na. So bukas check natin kung ang reading ba nito. Pero pansinin nyo yung ating in-upload na isang L300, ang kanyang high side lang ay 125, tapos ang low side niya ay 25. So tingnan natin yung pagkakaiba. Araw yun mga bossing, ito gabi ngayon eh. So bukas tingnan natin kung hanggang saan papalo ang high side, hanggang saan pupunta ang ating low side, no? O yan, no? Yan ang reading niya. Tapos check natin yung thermostat. Dahil hindi gumagana yung thermostat, binaypass, tama-tama lang yung pagkakaabang natin doon sa thermostat. Dahil ayaw gumana ng original, nag-bypass lang muna ako dyan. Ayan. Yan. Para gumana. Sira yung original na thermostat, pero naglagay tayo ng mechanical. Alam na natin yung mangyayari, kaya inabangan na natin. Kaya saktong-sakto. Malakas ang kutob natin sa mga ganyan mga bossing eh. Okay, tatap na lang natin yung ating kinabit na manual na thermostat. Mga bossing, nilabas na natin yung ating L300 at ito naman yung nakuha nating reading mga bossing, no? Maayos din naman, nag-automatic. Pero ang high side
Yun lang medyo talagang hindi komportable. Siguro kung sakali, kasi first time natin na magkakabit nga ng ganito, kung sakali baka mag-advise tayo na palit ng isang condenser para medyo mas malaki ng konti sa isang condenser para yung high side natin. Tingnan nyo yung high side mga bossing. Ang oras pa lang natin mga alas 7:40 pa lang. Pero yung reading niya pasok naman, pero hindi kamukha nung ating 17C na ginawa na 125 lang, wala pang 150. Same na oras. Pero to sa kanya mga nasa 170 na eh. Oh. Pero maganda nag-automatic. Okay? Or depende lang din talaga sa pagkakagawa ng kada technician kung bakit nakakakuha ng maayos na lamig, maayos na reading, kagaya nung linis ng system, lalo na kung black oil, expansion valve. Syempre maraming klase yan, kahit na sabihin yung mura lang naman yung mga valve na yan may mga klase rin yan mga bossing. Meron yang Taiwan, merong Thailand, no? So maraming klase niyan, depende yan sa ginagamit ng technician. Depende rin sa langis, gaano kadami ang karga. Depende rin naman sa load ng refrigerant, kung nakukuha yung tamang grams o yung kilo na tinatawag natin. Pero yung high side talaga mga bossing, nakita nyo yung high side medyo 175, nagwa 180. Pagka ang maganda lang naman, nag-automatic, kaya hindi nagtutuloy-tuloy yung ating mataas na reading, no? Kasi yung araw natin mga bossing wala pang alas 8. So ibig sabihin malamig pa, pati medyo may konting umaambon. Pero yun yung high side. So maka-recommend ko siguro sa ganito, kung bago ang compressor, brand new ang compressor na ikakabit na parehas na sa kanya, mag-upgrade ng isang condenser. Siguro mas lakihan ng konti yung isa para lang mas tumagal ang buhay ng ating compressor. Lalo na mga bossing kung hindi natin nilagyan ng thermostat. Kasi pag hindi nag-automatic, lalo magkakaroon ng high pressure. Pero ito, nalagyan natin ng thermostat. Yung lamig mga bossing, dahil nag-automatic, malamig naman. Pero hindi natin siya makakukuha ng nasa 15 lang. Pero kaya naman bumaba pagka ito naka-off to Malamig naman. Pero yun lang, yun, nag-on ulit. Rep natin para makabelo agad. Yan. Nag-o-on naman mga bossing, no? Hindi lang talaga kamukha anong ginagawa natin na talaga nakakapagpababa tayo ng G's, or mas mababa pa nga sa G's mga bossing yung nakukuha natin, no? Pero wala na akong magagawa dito. Ito na yung sabi ko nga, lumabas sa tawas. Okay, natawas na natin to. Yan yung lumabas. Yun, nag-off ulit. So siguro taasan natin yung thermostat para mas makapagbigay pa siya ng konting mababang lamig, no? Pero ang gusto ko lang doon sa ganung automatic, makakapagpahinga na maganda yung ating compressor, kasi hindi nga pambugbugan yung compressor natin So konti lang, mag-adjust ako ng konti para lang mas makababa pa ng lamig. Okay. So yun lang ang may share namin dito sa ating L300 na to, na stock lahat. Compressor, filter dryer, ano pa ba? Expansion valve. Yun yung mga pinalitan natin dito sa ating L300, no? Kung may magandang nangyari, yung linis na lang, ayun, mabilis mag-automatic Pero para sa akin, okay na yan. Ang maganda lang dito, yung huwag mauubos yung lamig. Kasi yung ating di naman sinungaling din yung ating thermometer, kasi nakakakuha talaga tayo ng maganda kung talaga maganda ang lamig na binibigay ng ating aircon na ginawa. At sinasabi rin naman niya kung talagang kulang. Pero ang nakikita ko, medyo mabilis ng konti yung thermostat. Mag-a-adjust lang ako ng konti, pero goods na to. Okay na to. Yung kliyente na lang ang mag-obserba nito kung okay sa kanya yung ating sinasabi na makapag-adjust ng isang condenser. At yung mga pan, mga bossing, pag may isang tumigil na pan dito, sigurado ako
yari ang compressor natin. Kaya papamonitor natin sa kanya dahil nga hindi pa napapalitan ng ating mga aux pan. Anong year model to? Sabihin natin 2022. O kung pampasada lagi, kailangan niyang obserbahan yun. Ayun mga bossing, habang inaantay natin yung ating kliyente, obserbahan lang natin tong ating L300. Kaso, kung patak na yung ulan mga bossing, sigurado tayo hindi tayo makakakita ng eksaktong final na reading ng ating high side, no? Pero kung malapit lang yung ating kliyente, baka pabalikin natin ng medyo mas mainit na panahon tong ating kliyente na to, no? Okay, maraming salamat mga bossing. Ingat lagi. God bless sa ating lahat. Thank you.